Okay mga kamatis, mga kaibigan, how's it going? Bagoong, no? Malapot na siya. Ito yung bagong luto, Okay, no po? Ito yung parang nagla-live sell dito si Awit Gamer. Alam niya wala namang masamang mag-promote ng bagoong. I think kaysa mag-promote ka ng sugal, at least okay na yan. Kaso nga lang, para sa akin, napaka-convenient kasi na magbagong buhay ngayon ngayon na pinagbabawal na yung pagpo-promote ng online sugal. Diba? Pero credits pa rin kay Awit yan kahit anong mangyari. Whether you like it or not, at least may effort na siya na tumigil ng mag-promote at magsugal. Kasi dalawang bagay na magkaiba yon. Now, meron ako nakikitang mga tao dito sa social media na ang titigas ng mukha. Actually, hindi na matigas yung mukha nun eh. Makalyo na yung mukha nun sa kakapalan. Kasi kita mo, pinagbabawalan na sila mag-promote ng scatter, ng online sugal, yung mga online casino na yan, ng online booking, at saka online sabong, pero nagpo-promote pa rin sila. Balang araw, i-call out din natin yon. Always abang nga lang doon sa mga sumusubaybay pa rin dito sa channel na to. Pero for this video, meron kasi tayong na-discover na parang nagre-reklamo kay Awit Gamer. Ngayon, hindi ko alam kung fair or unfair ba itong reklamo nitong tao na to. Pero panoorin pa rin natin. Galing to sa isang customer na ang pangalan ay Chris QTO3. Panoorin natin. Okay? Parang scam yan. Bakit naman? Yan. Yung texture niya guys medyo masabaw, no? Ano ba dapat ang... Kasi di ba medyo malapot yung buo-buo yung texture ng bagoong. Usually sa naisip ko, hindi malapot eh. Para siyang madikit, di ba? Hindi buo-buo. Yan. Bagoong ko. Anong naging comment mo una? Masabaw! Isang Masabaw. customer ang nag-video ng personal review niya sa biniling bagoong kay Awit. Pero guys, etong mga review naman na to kasi, sumasalamin lang yan sa isang piraso ng produkto. Ibig sabihin, kung merong isang problema, hindi yan sumasalamin sa lahat. In fairness naman kay Awit, kasi kailangan natin maging fair dito. Kung maraming magrereklamo about dun sa quality nung bagoong, ibig sabihin, meron talagang problema sa production. Pero one bagoong doesn't reflect yung kabuuan nung bagoong. Parang isang bad product, hindi lahat yon ibig sabihin. To be fair kay Awit, of course, kailangan natin ng konting balance reporting dito. Tuloy natin. Dahil nais ng magbagong buhay ng vlogger ay agad naman siyang sinuportahan ng mga malalapit na kaibigan. Muli nga bang sinira ng vlogger ang tiwala ng marami dahil sa nadiskubre ng isang customer? Yan, yung operative word, isang customer lang. Ibig sabihin, may pag-asa pa yan. Siguro, mas maganda kumuha si Awit ng yung mga professional sa ganyan para at least hindi siya mareklamo at walang ganito mga videos na lumabas sa kanya, di ba? At least aware din siya kasi alam ko pinanonood ako nitong si Awit eh. O tuloy natin. Sa itinitinda nitong bagoong online, dahil maraming naawang netizens ay hindi sila nagdalawang isip na suportahan si Awit. Ito'y upang bigyan siya. Ang bilis, no? Ang bilis niyang ang bilis mag-turn ng tao after ilang araw lang sinuportahan na agad siya. Without even, kasi hindi rin kasi ganun ka-clear yung epekto ng sugal. Pero ako, nakikita ko kasi yung epekto ng sugal dito sa ating bansa. And, yung mga nalululong talaga yung kawawa dyan. So, eto, hindi naman siya, kung nalulung ko, no, kaso kita nyo, may bahay pa rin, di ba? Although wala na siyang magagarang sasakyan, meron pa rin siyang naipundar na, di ba? Hindi pa rin siya fully bankrupt. Ngayon, meron pa rin siyang source of income bukod sa social media, meron pang business, 'di ba? And hindi natin alam, baka may mga ex-deal pa siya sa ilang produkto. I'm just saying sa inyo na Lods, tingnan nyo rin to objectively. Hold these people accountable sa mga ginagawa nila. Kasi madali kasing mag-cancel mag-cancel ng tao, madali kasing i-downfall lang isang tao. Pero tignan nyo lang din yung kabuuan ng epekto nila dito sa social media, 'di ba? Si Awit Gamer at saka yung mga nagpo-promote ng sugal, active, lalong-lalo na yung mga nagpo-promote ng sugal hanggang ngayon, they are actively destroying our society. 'Di ba? Kaya nga pinapatigil yan ng kunyari sila Mig Subiri, sila Erwin Tulfo, sila
Rizzo Ontiveros, they want online gambling to stop. At least nga si Awit nakaramdam na ng hiya sa mukha niya. So tumigil na siya. Kaso nga lang, yun nga lang, nagkakaroon siya ng production issue na at least hindi na sa sugal. Di ba? Yun lang yung silver lining dito. Pero dun sa mga nagpo-promote ng sugal, hindi na makapal ang mukha nyo. Nakalyo na yan. Diba? Tuloy natin. Siya ng bagong pag-asa at ituloy ang nasirang buhay dahil sa sugal. Ngunit bakit na naman kaya nadismaya ang madla sa kanya lalo na sa ibinibenta nito? Bakit madla? Bakit madla? Gusto ko malaman kung bakit madla yung term eh. Kasi isa lang naman yung nagreklamo eh. Isa lang naman yung pinresent dito. It could be just one bad product. Kasi kailangan bigyan nyo lagi yung tao ng benefit of the doubt. Regardless kung galit kayo sa kanila or hindi, everyone is presumed innocent until proven guilty. And sa mga ganitong bagay naman kasi, isa pa lang yung napakita. Diba? Ang bagoong. Ayon sa customer ay napansin niyang matubig ang bagoong na ibinibenta nito. At 100 sa bawang bagoong ni Awit at hindi dry tulad ng inaasahan niya. Nabili niya raw ito sa Shopee for only 155 pesos at 160 pesos naman yung maanghang. Pag-order niya ay na-receive niya agad kalaunan ng produkto. Bumili siya ng 2 non-spicy at 2 spicy para suportahan ng vlogger. Ito, ano niya siguro, fan niya siguro to. Ang packaging daw ng bagoong ni Awit ay may karton at naka-plastic at ang maganda naman daw, protected ng karton ang mismong bote at bubble wrap. Ngunit nang buksan ng mismong produkto ay napansin niya agad na tila ma-oily o masabaw. At ang di ba ma-oily naman talaga ang bagoong? Kasi ang naalala kong bagoong, yung kasama sa kare-kare lagi. Di ba? Ano yun eh, hindi masyadong matubig yun eh. Siguro matubig siya to preserve the bagoong. I don't know kailangan kasi may quality control ka dyan eh. I hope si Awit ano niya tong issue na to masolusyonan niya. Isang bote naman ay tila naubos ang sabaw dahil nag-leak ang takip nito. Pero dahil suportado pa rin niya si Awit ay sinisi na lang niya ang delivery rider. Ayun lang. Hindi dapat well, that's the problem with shipping talaga sa mga ganyan. I think it's fair naman na everyone is to blame, di ba? Inulit niya pa na sobrang safe daw ng packaging ni Awit kahit pa may leak itong nakuha. Sinubukan niya pang iulam sa kanin at hindi naman daw siya binigo nito. Yun naman pala eh. So, hindi totally bust yung ni Awit Gamer. Ibig sabihin, masarap pa rin siya. Lasang bagoong pa rin siya. What you would expect minimum sa isang bagoong. Okay na yun. Palakpakan na yun. Overall, masabaw man, ngunit masarap naman ayon sa sarili niyang panlasa. Mapapanood naman sa new vlog ni Awit na inamin niyang masabaw talaga ang nagawang bagoong. Ayun naman pala. Kita mo. Inamin naman pala ni Awit eh. Siguro next time hanap na lang siya ng ibang method para mas puro, 'di ba? I think mas masarap 'yun eh. Kaya agad naman niya itong inaksyonan upang i-develop pa ang kanyang produkto. Yun, very good, 'di ba? I think siniseryoso naman ni Awit. I think that's a good takeaway dito. Makikita ang dating masabaw na bagoong ngayon dry texture niya. Nagkamali man noong una ay bukas naman ang tenga ni Awit sa mga posibleng bad feedback na kanyang produkto. Yan, but that's very good. Mas maganda ngayon yung mindset ni Awit kaysa nung nagsusugal siya. Kasi naalala ko when we were criticizing him nung nagsusugal siya pa yung galit sa akin. Like kunyari, yung about doon sa mga GCash, 'di ba? Yung pinamimigay niya tapos sila lang pala yung nagbibigayan, 'di ba? Mali naman 'yon. Naalala ko meron pang isang content creator na lumapit sa akin para humiram ng research ko eh. Ganun katigas yung mukha ng isang 'yun, pero you're welcome, idol. Pero ang point dito kasi kay Awit, at least iniiba niya na yung platform niya. I hope hindi na bumalik sa sugal. Kasi, aaminin ko sa inyo, pagkatapos nitong administration na to, it could be the case na, kunyari, yung pro-Pogo, yung administration na umupo, babalik yung Pogo. Ibig sabihin, madali na lang ulit pumasok yung mga overseas na online sugalan. Kaya yung mga pinopromote kasi nila Awit at saka ng ibang mga influencer na lalong-lalo mga online casino, wala dito yung server nila. I should know this kasi kinukwento sa akin yan nung mga influencer na nakakausap ko, ay yung mismong nagpapatakbo ng mga ganyan. Kaya masasabi ko na they are
kunyari pumusta ka sa kanila, hindi naman nila itatakbo agad yung pera mo kasi gusto nila something sustainable na pupusta ka ng pupusta. That's why mahirap silang sawatain kasi gusto din nila magpalaro dahil the math will always side with them pag tumagal yung mga laro nila. Now, going back dito, pag naging ang admin pagdating ng election 2028 is pro-Pogo, babalik yung mga yan. And hopefully by that time, hindi na ma-establish na si Awit na hindi na nagpo-promote ng sugal. Kasi totoo lang mga lods, in my opinion lang naman, I really don't have any data rito. Pero as someone na palagi sa social media, mas nakikita ko talaga na mas effective na endorsers ang mga influencers kumpara mo sa celebrities. Kasi ang mga celebrities, paisa-isa lang yan. Isang post, isang Facebook post, yung image and likeness nila ginagamit. Pero pagdating doon sa pag-iengganyo sa inyo manood at maglaro, tingin ko mas effective ang mga kagaya ni Awit and kilala nyo naman kung sino yung mga yun Pero I'm hoping for the best kay Awit Gamer. At tatandaan nyo lagi yan. Hindi porke dinibunk natin noon, ibig sabihin noon wala nang pag-asa for the rest of their lives. Ang sinasabi ko lang, people can change and hopefully si Awit dire-diretso na to. Yun lang naman po yung sa akin for today mga lods. Gege.